paghusga ng Panginoon. Napakainam po na anuman po ang kalalagayan natin, dalangin natin sa Panginoon na ang ating naririnig tuwing linggo po ay mga salita ng Diyos na magiging kalakasan at tinapay ng ating espiritu at kaluluwa. Ganon din po, makatanggap nawa tayo ng mga bagay na maaari nating sabing praktikal upang ito po ay ating mai-apply sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang ating po magiging tagapagturo ay mula po sa salita po ni San Pedro. Yan, si Pedro, the chief apostle. Si Pedro, habang binubuksan niyo po ang mga Biblia sa New Testament, sa aklat po ng unang Pedro, si Pedro na pag sinabi pong Peter, alam natin ang kanyang personalidad, ano po? Siya po yung may pagkadalos-dalos. Tama po? Siya po yung mamalakas ang loob. Pag nagtanong ang Panginoon, parang sa classroom, di pa tapos ang question, may sagot na siya. Yan po si Apostol Pedro, buo ang loob. At sa mga apostol na nagtakbuhan dun sa hardin ng Gethsemane, siya lamang po ang, sa pagkakaalam po natin sa gospel, siya lamang po ang naglakas loob na kumuha ng tabak, tinabak ang isa sa mga nais sumuli sa Panginoon. Sino po yung tinabak niya sa tenga? Talagang pupugutan yata siya ni Pedro dahil marahil nakaiwas, tenga lang po ang tinamaan. Si Malchus, ano? So ito si Pedro. Subalit, nang makita niya si Jesus na nakapako at naranasan din niya, he had witnessed kung paano si Kristo ay muling nabuhay at bumalik. Daig pa si Darna. Nung si Jesus, mga bata, ay bumalik sa Ama sa langit, siya ay umakyat. Umakyat. Nakita yon ni na Pedro. So let us learn this morning from this man of God, from this disciple, who had witnessed Jesus, who had talked with Jesus, at nakaranas din ng Pentecostes nang magbuhos ang banal na Espiritu doon sa Gawa 2. Ano po kaya ang sinasabi ng apostol na ito sa kanyang mga isinulat? So siya po ang sumulat ng aklat na ito, kaya naipangalan po sa kanya. So tayo po ay dumako sa 1 Peter chapter 4, verses 18 to 19. Therefore, verse 18 po. Ang sabi po niya, and if it is hard for the righteous to be saved, what will become of the ungodly and the sinner? So then, those who suffer according to God's will should commit themselves to their faithful Creator and continue to do good. So ulitin po natin ang mga huling talata na kanyang hinabilin sa mga alagad. Those who suffer according to God's will should commit themselves to their faithful Creator and continue to do good. Our faithful Creator, ang ating dakilang manlilikha. At kung gayon po, na atin pong i-commit ang ating mga sarili, ihabilin, italaga sa ating pong tapat na manlilikha, let us continue to do good. Magpatuloy sa paggawa ng mabuti. So tayo po ay manalangin. Salamat po aming Diyos. Lord, take the floor this morning. Ikaw po, Panginoon, ang tanging maitanghal, maitaas, mapurihan at sambahin. Ikaw ang dahilan ng pagtitipong ito, aming Diyos.
O aming Ama, katulad po ng naipanalangin, ikaw po ang maidagdag sa amin. Ang iyong pong banal na Espiritu, O Diyos, ang siyang magpuspos sa amin. Because it is not by might, nor by power, but it is by your Holy Spirit. Kaya dalayan po namin ang iyong mensahe sa bawat isa ay amin pong pakinggan at huwag malimutan. Tunay pong ang iyong habag ang aming kailangan, O Diyos, upang sa paglabas namin sa pintuan, Panginoon, Lord God, we have met Jesus again. Ikaw, Panginoon, ang naging kalakasan namin. Ikaw ang nagbigay linaw sa aming kaisipan. Ikaw ang nagbigay kalakasan sa aming kahinaan. Salamat po, Ama. Have thine own will, Lord, ang iyong kalooban pong maganap. Salamat po, O Diyos. Nawa panibagong bautismo ng iyong banal na Espiritu ang aming pong maranasan. Salamat po, Ama. Ikaw po ang aming pinupuri at sa iyong lahat ng kaluwalhatian. Bless your word, Lord God. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. Purihin po ang Diyos. Amen. So yun po ang sinabi ni Apostol Pedro. Ano po yung verse 18? And if it is hard for the righteous to be saved, what will become of the ungodly and the sinner? It is hard for the righteous to be saved. Kung mahirap para sa matuwid ang maligtas, paano pa ang mga hindi makadiyos at ang mga makasalanan? Bakit kaya? Why is it hard for the righteous to be saved? Ba't mahirap para sa matuwid ang maligtas? Tingnan po natin yung naunang talata. Chapter 4 from verse 1. So sabi po ng unang talata, therefore, since Christ suffered in His body, arm yourselves also with the same attitude. Ano raw po ang ating maging attitude? Kung si Kristo po, He suffered. Siya po ay naghirap in the flesh, sa Kanya pong katawan. Arm yourselves. Ito ay maging kalakasan sa atin, ano po? Ito ay parang maging baluti sa atin. With the same attitude. Because He who has suffered with the same, He who has suffered in His body is done with sin. Siya raw po na nagdusa sa Kanyang katawan is done with sin, ay napalaya na sa kasalanan. As a result, He does not live the rest of His earthly life for evil human desires, but rather for the will of God. Mga kapatid, simple lamang pong salita. Ang mga pagsubok na ating nararanasan ay para po sa ating kaligtasan. Iba-iba po ang kaparaanan at kasangkapan ng Panginoon. We are now in the days of God's judgment. Sa Sunday School po ay natapos na ng mga batang pag-aaral sa 7 Feast of the Lord, ang 7 kapistahan ng Panginoon. Ang ika-4 po ay yung Pentecostes, ang pagpupuspos ng banal na Espiritu. At sumusunod po doon ay ang atonement, ang trumpets, at ang tabernakulo. Kung yun ang naituro kina Moses doon sa lumang tipan, naroon din marahil ang pagtuturo ng Diyos sa atin ngayon sa huling kapanahunan. Nakita natin ito sa nangyayari hindi lamang sa ating bansa, kundi sa iba't ibang mga bansa. Parang napulbos po nung mga panahon ng bagyo. Nagkaroon ng mga lindol sa ibang dako. Naliliglig ang mga pundasyon ng iba't ibang mga bansa. Why? Because we are now in the era, in the days of judgment. At mga Zionist, kayo po na bugbog, hindi lamang ng bagyo, kundi ng mga mensahe sa krus. Tulad ng ating nakita
As we see the cross, it is wonderful, tulad na ating inawit. Bakit po? It is the power of God unto salvation. Naroon ang kapangyarihan ng Diyos sa ating pong ikaliligtas. At ayon kay Pedro, those who suffer in the body according to God's will should commit themselves to the faithful Creator. Tapat ang ating manilikha. Ang kanyang inumpisahan ay kanya pong tatapusin. As He said, it is done. Natapos na. Upang tayo po ay lubusang maligtas, to be totally saved. Ano pong ginawa ni Kristo doon sa krus kung bakit hinabili niyang do this in remembrance of me? Sa tuwing tayo magko-communion, sa tuwing tayo we partake of the body and blood, ating inaalala ang ginawa ni Jesus doon po sa krus. Why do that in remembrance of Christ? Sapagkat doon sa krus, the guilt of our sin, yung pong ugat ng ating kasalanan, that guilt, yan po ay nalinis. Yan po ay nagpalaya sa atin doon sa krus. Ba't kailangan pa natin ang paghusga ng Diyos? Napatawad na pala ang ating kasalanan. Ngayon po ang paghusga ng Diyos sa atin ay doon po sa aspeto ng ating mga personalidad. Yes, we have been forgiven from the guilt of sin. Yan po ang ipinataw sa atin ni Jesucristo. Paano naman po ang ating aktual na mga kasalanan? Yung kahit ilang taong ka ng Kristiyano ay may nagagawa ka pa rin pagkakasala. Diyan tayo nililigtas ng ating Panginoon. Paano po? We are being saved as God judges. Hinuhusga niya po ang ating kamunduhan, ang ating mga pita, at ang sarili nating kalooban. Hanggang ngayon po, nagmamanifest pa yan. Kaya tayo hinuhusga ni Lord. At ang paraan niya ay ang mga fiery trials, mga apoy. And God is really faithful. He's really a gentle God para po sa atin, Inuunti-unti niya tayo Kung kayo naman ay nakakaranas talagang isang tabak lang, isang putol, then yun po ang bagay sa inyo. Ngunit sa ilan, tayo inuunti-unti ng Panginoon. So God is judging the presence of sin in us. Ang presensya ng kasalanan sa atin. Dahil ang kasalanan po ay espiritu. Nagugat ang kasalanan doon sa kalangitan. Doon po. Sa isang kerubim na nagngangalang Lucifer. So sin started in the spirit. Yes, maaaring ikaw ay determinado, Lord, enak bisa. Lord, ali ko nasabihan, gawan, alina, Lord. Hanggang kailan? We need to be judged. Para yung presensya ng kasalanan sa atin, yan po ngayon ang pinupuntirya ng Panginoon. Yung mga nasa ating personalidad. Because God wants all the sin to be removed. Nais ng Diyos na ang lahat ng kasalanan sa atin ay maalis. And God, it is true that love is patient. Ang pag-ibig ay mapagpasensya. In God's patience, He is so patient with us. Ilang taon na tayong Kristiyano, and still God's patience is there. At nagpapadala nga po siya ng mga apoy upang tayo subukin. Ang apoy na yan ay para sa kasalanan na sumasa atin pa. Gaano katagal? Ayon sa iyong pagtugon. Sa classroom po, may mga batang masunurin.
Isang tingin, alam na nila yan. Yung ilan, kailangan pang keep quiet. Ayan. Meron namang ilan, wala, parang walang narinig. Kinakailangan mo ng i-demerit. Hindi nakikinig eh. At mayroong ilan na demerit na, wala pa rin. Kailangan i-one-on-one mo na ito. At mayroong pa rin winan-on-one mo na, tuloy-tuloy pa rin. Parang, yes ma'am, paglabas, parang nagka-amnesia, hindi na niya alam, gagawin ulit. So, depende po sa tugon, ano? At doon sila pinakikitunguhan ng disiplina. Ganon din naman po sa atin. Ayon sa ating pagtugon, sa ating Diyos, ay tayo pinakikitunguhan ng Panginoon. Ano pong tawag diyan? Divinely ordained suffering. Meron tayong mga pagsubok na dinadaanan o apoy because they were divinely ordained. Halimbawa po, si Shadrach, si Meshach, si Abednego. Itong tatlong ito, because they will not bow down to the idols. Sila po'y itinapon doon sa apoy. That's a divinely ordained fire. Why? Because in the midst of the fire, they were not touched by the fire. Nang sila'y hanguin, hindi man sila nag-amoy usok. Wala mang nasunog sa kanila. They were so alive and God was glorified. May mga pagsubok sa ating buhay that akala mo hindi mo kaya. But if you know God, for all these years, all I have sought, ang nais ko lang ay ang iyong kalooban. Well, if that is you, ang nais mo lang ay ang gawin ang kalooban ng Diyos at sundin siya, mayroon kang takot sa Panginoon, at ikaw pa rin ay dumadaan sa pagsubok, minsan binibilang mo, Lord, ilang taon na po yung pagsubok na ito, Lord God. Kung ganon, mayroong layunin ng Diyos. Huwag kang mangamba. Katulad ni Shadrach, Meshach at Abednego, that fire will not touch you. It will just touch the sin, yung kasalanan na nais ng Diyos na linisin sa atin. Depende po yan sa ating pagtugon. Mga magulang, sa inyong pagdidisiplina sa inyong anak, ay upang maalis yung katigasan ng ulo, tama po? Para sa kanyang ikabubuti. At may ipapansin nyo sa inyong mga anak, merong mga, they are soft. Kausapin mo pa lang yan, iiyak na. Mayroong ilan na, mga ngatwiran pa. Alina ako mo, aliko. Kailangan pa ng mahababang diskusyon dyan. Now, depending sa ating pong mga reaksyon, shall we respond by going to God? Lalapit ba tayo sa Panginoon, sa panalangin? Sa pagpananaghoy at pag-iyak? O tayo ba ay magre-react? Tayo magagalit? At magagalit sa kasangkapang ginagamit ng Diyos upang lumabas yung ating personalidad. Yung kabulukan sa atin, yung mga bahong ating itinatago, yung mga nariyan na talagang pabukal na kang Lord para lumabas yan. Mga lingasaw yan, minsan alin mo na yung atik. Shall we respond or react? Nanood po ako kahapon ng Wish Ko Lang. May isang artista, binaha. Wala na natira, wala na siyang trabaho, hiwalay sa asawa. So may nag-wish sa kanya. At tinanong siya, nagalit ka ba nang maranasan mo yan? Sabi niya, oo, nagalit ako. I questioned him, sabi niya. Hindi niya maunawaan eh. Ilang kaya ngayon ang nagko-question sa kaparaanan ng Diyos? Ilan ang dumadaan sa mga pagsubok and they question God? Ikaw, na-question mo na ba ang Diyos? Have you questioned God? Invite nyo, wala. Ako po, na-question ko na ang Panginoon eh. So hindi po lingid sa inyo, nung dumating sa akin ng mabuting balita,
Lord God, ang dami namang obaryo dyan. Sa milyong-milyong matres, isa ako sa pinagpala naman. Pero hindi po tayo nanatili doon. Rebound, sabi nga sa basketball. Bawi. Bawi. Nawa sa kongregasyon pong ito pong inyong maging kalakasan. Pagkat di natin alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ang sabi ng ilan, ngayon lang nangyari yung baha na yan, lampas bubong. Hindi pa kami binaha ng ganyan. Ano man po ang mga darating pa, pagkat nasusulat po ang kapighatian, dakilang kapighatian na mararanasan ng lahat. So ano man pong pagsubok na dumating sa ating buhay, sambahayan, sa ating iglesia, sa ating bansa, ito po nawa maging kalakasan natin. Na ngayong October 25, ay nais ng Diyos na ito'y mabigyang diin sa atin. Don't be afraid of the tribulations. Don't be afraid of the fire. Tayo inihanda sa iglesyang ito upang alam natin na isang tunay na anak ng Diyos na mananampalataya, ang mga kapighatian o apoy na yan, it is saving us. We are being saved. Tayo ay inililigtas po ng Panginoon. We should not waste time rebuking the devil. Isataning talaga. May nickname pa po siya, no? In Jesus' name. Marahil sa atin ay walang ganyan. Pero kami po ay nakapag-attend ng mga kapulungan ng mga Christian leaders, even from abroad. Pati yung bagyo sa norte, Kanluran, Silangan, yan po yung inuutosang umalis. Naging demon conscious kami noon. And who are we? These are spirits. Nung si David ay inuusig po ni Haring Saul, nasulat niya ang Psalm 18. The warrior's prayer. Kanino siya tumawag? Sa Panginoon. Sino ang nakita niyang kanyang kalakasan sa likod ng mga dumadagundong nakidlat at kulog? Ang nakita po niya ay ang Diyos. Nung si Apostol Pablo, nagkaroon siya ng tinik sa kanyang laman. When he had a thorn in the flesh, and 3 times sabi niya, Diyos ko, alisin mo nga po ito. Ano ang tugon sa kanya ng Diyos? Paul knew it was from Satan. Galing sa dyablo ang tinik niya sa kanyang laman. Bagamat hindi po specific kung ito ay sakit o ito'y mga manguusig, but nevertheless, meron siyang tinik sa kanyang laman. Ano pong sinabi ng Diyos? God supplied the answer. God gave him the wisdom. God gave Paul a revelation. In your weakness, my strength is made perfect. Batayin mo yan, Pablo, kailangan mo yan. Sa iyong kahinaan, nagiging ganap ang aking kalakasan. And so these words have become eternal words na hanggang ngayon we quote them. Lord, in your weakness, in my weakness, ikaw po ang aking ganap na kalakasan. That was revealed to a man na may tinik sa kanyang laman, na hindi inalis ng Diyos. Ibig bang sabihin nun, nagkasala si Pablo? Ang ibig bang sabihin doon, nanghina na siya bilang alagad? We have seen from his life, ang sabi niya, I have fought a good fight. I have finished the race. Nirebuke ba ni Pablo si Satanas?
Wala po tayong mababasang ganyan. But he ran to God. Sa Diyos po siya lumapit. So nga, ang sabi nga po ni Pedro, since Christ suffered in His body, arm yourselves with the same attitude. Ang sabi ng mga alagad kay Jesus, Lord, never. Hanggat kasama mo kami, kaatagin, Lord. Forbid, Lord, that you should be crucified, that you should die. Anong sabi ni Jesus? Depart from me, Satan. Hindi mo alam ang kalooban ng Diyos. Because Jesus knew He was born for that very purpose, upang siya ay mapako sa krus. Alam ba yon ng kaaway? Hindi po. Kaya nga, tinukso ng kaaway ang mga pariseyo, tinukso ng kaaway ang mga taong maaring mabili, katulad ni Judas, na-reveal kung sino talaga sila. At sila ay pinapako nila ang Panginoon, never knowing yun talagang gusto ng Ama, that Jesus be crucified. Ito po ay isang kalakasan sa atin. That even the cross had brought salvation to us. Na ang mga pagsubok ng buhay ay magiging kaligtasan natin at pagsubok. Siyempre po, hindi tayo nag-i-enjoy. Tama po. Wow, balutan ni Kenny. Pero pag nandun ka na sa kalagitnaan na nun, ang iba sabi na, bala mo, mamurit na ako. O kaya, nais ko nang bumigay. Hindi po. Arm yourselves with the same attitude. Ang mainam po pagkaraan ng 2 bagyo ngayon, marami po ang nagsipaghanda sa dumarating pang susunod na bagyo. Tayo po ba ay naihahanda? O tayo po ba ay naghahanda? Anong kalagayan ng Kristyanismo ng iglesia sa ngayon? We are so far from the perfect, blameless, without wrinkle, without spot na church. That bride, yung pakakasalan ng Panginoon. At hindi tayo nandito upang isa-isahin ang ating kapintasan, hindi po. Kung ikaw ay isang Kristiyano na hanggang ngayon, magdamdam ka. Ano po yung preaching last Sunday? Let us be better, not bitter. Kapag nakikita mo ang kahinaan ng iba, yan ba'y maging dahilan upang pamagatin? Keboring akit. At makanyan lang. Hindi po. Even now, the Spirit of God is moving in our midst. He is transforming us. He is transforming the church. Binabago ang iglesia. Sa ano po? From being a church, we are becoming the body of Christ. Naniniwala po kayo doon? Tayo inaagpang, tayo pinagdudugtong. They are falling into proper places one by one. Tayo ay hinuhubog upang maging katawan ni Kristo. At sa mga may karamdaman, mayroong isang bahagi, one member of your part of your body that is not functioning well. Tama po? Kaya ka may sakit. Ang iglesia ba ay may sakit? One part here, one part there? Paralisado? Hindi kumikilos ng naayon? O parang kanser, ito'y sumasalungat at kinakain ang kanyang kapwa-laman? Subalit purihin ang Diyos. Sa mga paghusgang ito, binubuo ng Diyos ang kanyang katawan. Nasa iyo kung ika'y tutugon. At iupang mo, idudugtong mo, at sasabihin mo, Panginoon, let me be a part.
Sa 12 alagad ni Jesus, isa ang humiwalay, isa ang nagkanulo. Oo, silang lahat ay nagkulang tumakbo. Si Pedro, kanyang itinatwang ang Panginoong Jesus. Subalit when they have repented, when they have gathered, and when they have prayed again, bumagsak ang banal na Espiritu. Sila'y naapuspos, and they have gained more understanding, more of the Holy Spirit. At ang isang matatakutin, suddenly he could preach before 3,000 people. They were transformed into one body. Yan po ang pasimula ng mga alagad. Sila ang ating mga ninuno. Amen? So what do you see? Ano po ang inyong nakikita? We see our deacons, faithfully na ginagawa. Tunay nga na ganyan ang gawain ng mga diakono. Ministering, umaabot sa mga nangangailangan. And then we see the men of Zion, nagkakatipon, gaining strength, slowly, but they are there, starting, beginning to be on fire. Tama po? And we see the women, ang mga ina. Alam niyo po, ang mga ina talaga, lalo na ngayon, may bahay na, may trabaho pa. Tapos may mga anak pa. Now we see the Christian women. Ano po habilin sa kanila ng apostol? Ang mga babaeng Kristiyano ay huwag maging madaldal at chismosa at kung saan nangangapit bahay, kundi manahimik at maging tapat sa kanilang tahanan, sa kanilang asawa. At kung masusulat yan sa panahon ngayon, yung mga naikipagtrabaho, we believe that we have Christian women here, buong tapat sa pinagagawa sa kanila ng Panginoon as a helpmeet bilang kaagapay ng kanilang mga asawang lalaki. And we see these young people. Sila ay natuturuan. Sila ay nagkakaroon ng kamalayan. Alam na nila kung ano ang kapighatian. Alam na nila yung mga bagay na nararapat para sa isang kabataan. At kapag dumating ang araw ng Panginoon, lahat ito parang voltage 5, magbo-volt in. We see God working. Because Jesus said, let them both grow. Yes, wickedness is growing, but not just wickedness. Even righteousness is ripening. Humihinog rin ang katwiran. Amen po? Can you see it? Nakikita nyo ba yon? Nakikita nyo ba that God is transforming you from glory to glory? Yan ang katotohanan. At atin pong i-adjust ang ating mga sarili. It is not God who will adjust Himself to us. Tapos nating malaman ang kalooban ng Diyos, i-adjust natin ating mga sarili diyan sa kalooban ng ating Panginoon. The result of God's judgment is to save us. Sabi ni Pedro, so that we will not live the rest of our earthly life for evil human desire, but rather for the will of God. Sa mga nakaranas na bahain, mawalan ng lahat na material na bagay. Ano po ang naging attitude nila ngayon? Mas mahalaga ang buhay. Mas mahalaga yung mangyayari doon sa hinaharap pagkatapos ng kamatayan. Nakita niyo po, marami ang na-depress, yes. Marami rin naman ang nagbalik loob sa Panginoon. Marami ang tumawag sa Diyos. Ang sabi ng isa, hindi man po siya mananampalataya, sabi niya, nung nakikita ko na, rumaragasa mula sa bundok ng Montalban. Ang baha mula sa bundok. Bundok yan, pero doon nagmumula ang malalaking baha. Siya po ay nanalangin. Siya ay tumawag sa Diyos.
Ang sabi po ng ikalawang Tesalonica 1:4, 2 Thessalonians chapter 1 verse 4, therefore among God's churches, we boast about your perseverance and faith. In all persecutions and trials you are enduring. All this is evidence that God's judgment is right. And as a result, you will be counted worthy of the kingdom of God, for which you are suffering. Ang mga pagsubok na yan na ating binabata, so that we may be counted worthy of the kingdom of God. Worthy of the kingdom of God. Maging karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Saints, these sufferings are in order for us to obtain entrance into the kingdom of God. Paano makakapasok sa kaharian ng Diyos? Sabi ni Jesus sa John 3:3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Naturan din niya sa Mateo 5, that without purity, those who are pure in heart shall see God. Sila na dalisay ang puso ang makakita sa Diyos. At sinabi rin ni Jesus, mabuti pa sa isang kamelyo ang pumasok sa butas ng karayom, kesa sa mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Pagkat ang ating tinatanim ay siya pong ating inaani. Sabi po ng isang dalubhasa po na engineer, 3 C ang naging dahilan ng mga malalaking pagbaha. Climate change, yung pagbabago ng klima dahil na nga po sa mga yung greenhouse effect, yung natatrap po ang init sa ating mundo, gawa po ng mga air pollution. Ano pa pong ikalawa? Corruption. Graft and corruption sa mga namumuno. Mga pansariling interes. Pansariling interes at komersyo, commerce, kalakalan, business, pagkakakitaan. At ngayon ang nabibiktima ay ang mga taong bayan. Ano pong sagot sa 3 C na yon? Sa ating mga Christian, still the cross. Dahil kung titingnan natin ang climate change, yung mga industrialized na bansa, hindi ba sabi ni Jesus, the unrighteous, the wicked nation, ihiwalay? Even the righteous nation ay ihiwalay? Ito po'y palagay ko lamang. The wicked nations, most of them may be the industrialized nation, ang mayayamang bansa. Sapagkat nabiktima, na kinamkam mga natural resources. So we can see even now, kahit ang mga dating superpower ngayon ay economically bumabagsak. It's still the cross. The big C ang sagot. Ano pong ugat ng climate change, corruption at commerce? Hindi ba't ang sariling kapakanan? Kaya itong habilin ni Jesus sa mga Kristiyano, kung nais niyong sumunod sa akin, kalimutan niyo ang iyong sarili. Kung nagkaroon tayo ng mga leader na kinalimutan ng sarili, mahirap yata yun, President ka, pero yung mga ganong president, agad namamatay eh. Si Magsaysay. But it's still the cross. Deny yourself. Kalimutan mo ang iyong sarili. Batayin mo ang iyong krus at sumunod ka sa akin. Mga kapatid, once na ito pong mga basic na ito ay ating kinalimutan, saan tayo pupulutin? Tingnan po natin ang Revelation chapter 2. Ang sabi po ng pahayag,
Sinulat din ng isang apostol, si Juan. Sabi po ng verse 2. So Revelations 2:2. I know your deeds, your hard work, and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked men, that you have tested those who claim to be apostles but are not, and have found them false. You have persevered and have endured hardship for my name, and have not grown weary. Yet I hold this against you. You have forsaken your first love. Remember the height from which you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. But you have this in your favor: you hate the practices of the Nicolaitans, which I also hate. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Ano pong nangyari sa Epeso? They have worked hard, they have persevered, they refused the false teachings. But saan sila umantong? What was that one thing that God held against them? You have lost your first love. Tumalikod ka sa iyong unang pag-ibig. Ang mag-asawa na nawawala na yung first love. Sabi, habang tumatagal, wag ko nang kantahin. Sabi, habang tumatagal, lalong lumalangi. Lalo, para ang tuod, lalo kang lumalangi. Kailangan go back to your first love. Minsan nalahanin mo, paano mo niligawan na asawa mo, sinuyo mo. Paano para kayong hahamakin ng lahat. Makamit ka lamang. Talagang ganun kayo nung una. Paano ngayon? Paano ngayong kalagitnaan? Paano kaya yung till death do us part? Ang Kristyanismo, it's a relationship with Jesus. Are you losing your first love? Katulad ng isang lumalangi, lumalangi na ba po ba tayo? Minsan, Lord, pakyakan mo na ako man. Hindi na ako makakiyak. Hindi na nga ako makaiyak. Di reminder po, tama? Mga simpleng bagay lang naman yun eh. Pag-uwi mong bahay, beso-beso. Bago matulog, kwentuhan. Kaya alam minsan yung kwentuhan, napupunta sa sumbatan na, no? Nagkukwentuhan kayo, maya-maya. Ika kasi, nag-away na kayo. Sa Panginoon, ano po ba yung mga simpleng bagay? Paano tayo nagsimula sa Lord? Di ba dati talagang pag nag-worship ka, pati yung sa ilong may lumalabas na luha? Pag sinabing atintang prayer meeting, kahit maglakad kayo sa baha, may isang pastor, pumuputok na yung pinatubo, pumunta pa siya sa church. Nag-ashfall na, talagang pupunta pa siya. Ngayon po kaya, mag-marquee kami. Pinagpapalit natin yung marquee sa worship. Manintunan ko pa, daal ko utang. Pinagpapalit natin yung tinitinda nating siopaw. Sa ilang oras, nakakasyak po. Nung minsan lumuwas po kami ng linggo, 45 minutes ang service sa Maynila. 45 minutes. 45. Sabi ng kapatid ko, sige, sasabay na ako sa inyo, sunduin niyo ako. Hindi pa man umiinit ang aming pit sa parking lot. Dumating na siya. Tapos na yung service niyo? Oo. 45 minutes. Sabi ko, ano pa lang namin yun sa Mount Zion? Worship. Worship pa lang yun. Nung pa lang dumarating yung karamihan. Doon tapos na. Sabi ko, ano kaya yung
Nakakain nila nun. I'm not questioning the church. Mayaman yung church. 6 yata yung service nila sa 1 linggo. Morning, afternoon. Kaya pandalasan daya. Parang doktor. Ito. Sige, bye-bye. Di ka makapagtanong, no? Maraming pang naapili. Gusto nyo po ng ganon? Mag 45 minutes tayo? Hello? Yung mga nagugutom na. Sabi ko, Lord, malyari mo kong dalan China. Doon kasi 4 na oras mag-preach yung pastor. Opo, non-stop. Tapos noon, break time, inom-inom, kain-kain, hanggang madaling araw na naman. Ganon sila kauhaw. Kaya naman, sa kanilang pagtitipon, hindi namamadali ang banal na espiritu. Gumagaling ang may sakit. Ang mga himala, pangkaraniwan sa kanila. Doon, hindi kailangan ng cellphone para mag-communicate. Sasabihin ni God, imit mo yung asawa mo dito. At sasabihin, dito ka pumunta. Kahit walang text-text doon, magkikita sila. Ayon, sa sinabi ng Diyos, ganun sila mag-obey. Tayo ngayon, sinabi na ni God, Lord, tatakot ko, ining prophecy. We're so slow to obey. It's business as usual. Magpupuyat tayo sa investigador. Sabado po ba yun? Pupuyat tayo sa CD. Kaya inaantok na tayo pagka-service. Naalala natin yung sa napanood natin last night. Ano pong naghintay sa atin yan? Hindi na tayo makapagbasa ng Bible. Hindi na tayo makapag-pray. Mga anak, Kenny, mag-pray tapa. Ala ng family devotion, family altar. Ala na. But we can set a schedule. Tara, markitampo to. Doon na yung banding natin, hindi na sa Word of God. Alam niyong mabuting balita? May solusyon dyan ng Lord. Pagsubok. Mamamatdahan ako. Tataliwas na ka. Manlamig na kakanako. Ano yung kanta ni Gary B? Dati-rati? Ngayon, di mo na magawang maawitan si God. At when you look at God's face, when you seek His face, puro ka patanong, at baka niyan? Para nang luyang yung muka. Parating na ako lubot. May solusyon po dyan ng Lord. Ano po yon? He will save us by judgment. Anak, tatamad na ka. Anak, lawen mo pa yung sarili mo. Lord, ot makanyan la. Ika rin, ot maanyan ka. Hallelujah. At kapag nagsimula si Lord, 20 degrees, 30, 60, boiling point, mamapina ka na naman. Amen? Repentance is coming back. Kamukha ni Samson. He was spiritually blind bago kinuha ang kanyang mga mata. But in his blindness, doon, in his darkness, doon bumalik ang kanyang kalakasan. Sapagkat noon siya muling nanalangin, God once more gave back my strength. Bagamat ang nais niya ipaghiganti ang kanyang pagkabulag, nevertheless God answered, what more with you, O righteous one? The prayer of a righteous man avails much. Napakatimbang sa Panginoon ang panalangin ng mga matutuwid. Ano po ang ating praktikal na gagawin kapag tayo'y idadaan o dumadaan sa apoy? Keep your eyes on Jesus. Keep your eyes on Jesus. Tumingin ka sa layunin ng Panginoong Jesus. Bumalik ka doon sa krus. Bumalik ka doon. Bumalik ka sa iyong unang pag-ibig sa Panginoon. Lord,
Mag-basketball ko pa, Pota na ako Bible. Hindi. Magbalik ka sa iyong unang pag-ibig. At sa iyong pananalangin, ikay continue to give thanks. In everything, give thanks. As you pray for your deliverance, continue to give thanks. Last week po, birthday ko. Opo. Siyempre, sa akin po, mas gusto ko yung quiet, simple, kayo lang ng Lord, Pero kahit pala kayo lang ng Lord, alam niyo po ang sabi ko, Lord, banggitin ko may edad ko. Kaedad ko si Cheese Escudero. Opo, tanungin niyo na lang si Cheese. Sabi ko, Lord, nung malaman ko yung kaedad ko lang, ma'am, senador na. At that age, senador na, balak pang magpresidente. At that age. Sabi ko, Lord, ako naman po, at this age, ala akong bale. Ala akong makanyan. Ala ko pang baby. Yung iba, magkakaapo na ako. Puro ganun ang lumabas sa ko. Pero sabi nga, bawi. Pero Lord, nagpapasalamat ako. Mabiya ako pa. Minsan sa punerarya, 10 years old, inatake. Sabi ko, pinalitan ni Lord ng pasasalamat. Lord, salamat po. Lord, salamat po. Nakarating ako sa age na ito. Lord, salamat po. May mabait akong asawa. Lord, salamat po sa church. Lord, salamat po. Salamat, hindi mabilang ang pagpapala ni Lord. Kung minsan tayo'y nadadivert kasi para tayong mga Hebreyo Buti pa sa Egypt. Ano sabi ng mundong ito? Dapat ating kang bank account, dapat ating kang credit card, ating ka masanting abale, ating ka maanyan. The standard of this world. Pero pag dumating ang mga sakuna, the earth and its lust will soon fade away. But he that doeth the will of God shall abide forever. After all this, ang kalooban ng Lord ang siyang mananatili. Yun po sana ang ating pagsumakitan. Amen. Again, balik tayo sa basic. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So I ended up with that prayer, Lord, salamat po. Yes, yung mga ninanasa ng sanlibutan, pag-ibig, kapayapaan, kagalakan, hindi mabibigay ng anumang material na bagay. You have been adding all this into my life. Salamat po, Panginoon. Amen. One day, you will come out of that smoke of that fire. Lalabas ka rin sa apoy na yan. Hindi ka man nasunog, hindi ka man nangamoy. Usok. Because God is with you through that fire. What was destroyed when we are on the fire? Habang tayo nasa apoy, ano lamang ang tinupok? Only the bandages were destroyed. Ang mga tali ni Shadrach, Meshach, Abednego, they were destroyed by the fire. And when you come out of that fire, only those bandages, only that sin, ang kasalanan na yan, dyan ka mapapalaya. Because God is able to break every yoke of bondage. And He had said, it is finished. Kaya mga kapatid, konting pagbabata na lang po. We don't know when. Kailan Antichrist will just stand up. Saan ka pupunta and your family? And someday, kapag pinag-uusig na ang mga Kristiyano sa Pilipinas, saan tayo magtatago? Our refuge is in God. We don't know it, pero sa Mindanao, meron na daw doon na sinunog isang church. Yung kanilang small church doon, sinunog. At ibinaon ng buhay ang kanilang pastor. Wala po yan sa balita.
Si Pastor Per pong nagsabi. So coming from Pastor Per, I believe it is true. Wala pong ano dyan, espiya. Nangyayari na yan, Mindanao. Ilang oras lang yata ang biyahe doon. Kailan yan darating sa Luzon? Hindi natin alam. So parents, mga magulang po maihanda po ang mga bata. At ngayon po, sa araw na ito, maihanda muli ang ating damdamin kaisipan. Lord, this fire is for my judgment. Let me go back to the cross. Lord, purify our desires. Dakal ko buri, Lord God. But let me seek first your kingdom and your righteousness. Lord, mahirap na sa akin ang magpatawad. Masyado na akong bugbog, Lord. Buri kong magpakayaw minsan, mag-knockout. No. Give it to God. Once more, let the love of God soften us. Pabukal ni Lord yan para yung puso nating naninigas, muli pong lalambot. The more you are judged by fire, the more saved you are. Amen? Purihin ang Diyos. Hindi tayo mamamatay sa ating kasalanan. Just keep your eyes on Jesus. Matapos ang takbuhin ito, in this race, we believe we shall see God. At di ba't napakainam? Kasama mo ang iyong may bahay, ang iyong asawa, ang iyong anak. Nawa, magkakasama tayo hanggang doon. Amen? Let us be prepared. How? Say, thank you, Lord, through the fire. Thank you, Lord. Yes, minsan, Lord, yung pag-attend lang, napakahirap eh. Pero batahin natin. Minsan, Lord, pag wala kang pera, napakahirap. Saan na kami tatakbo? Konting pagbabata. Lord, ba't di mo pagalingin tong sakit ko? Kaya mo naman. Wait on Jesus. God has a purpose. And God wants to see children embracing the cross as Jesus embraced the cross. And you may not know it. From that fire, ikaw ay gagamitin ng Lord. Sa Pilipinas na lang, ang dami po ngayon ang depressed. Ang dami ngayon ang nangangailangan. Pag sinabi ni God, whom shall I send? Are you ready to go? Nauna na si Pastor Per doon, So tayo, pag tinawag ka ni Lord, should you say, here I am, Lord, send me. But we are so filled with our own problems. But we're so busy with our own business. But thank God, there is fire to save us, to save us, to save us. So habang tayo po'y nagbubulay-bulay, tayo po'y tutungo na sa communion. Hallelujah. Tinatawagan po natin yung communion ushers. So yung ating pong mga men of Zion,